Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Boto nandyan lang ho sa baba. Gusto nyo ba marinig ulit? Gusto nyo ba marinig ulit? Yung mga binitawang kataga nitong si VP Sara na yumanig sa political scene ngayong umaga sa buong Pilipinas. Gusto nyo ba marinig? Paparinig ho natin para naman itong si Risa Hontiveros. Ika nga kahit papaano maramdaman niya na pader ang babanggain nila sa 2028 presidential election. Paano yan? Mag-i-impeachment sila. Mag-i-impeachment sila tapos nag-anunsyo si VP Sara na tatakbo. Ano na yan? Nako, naloko na. Na-checkmate kayo ni VP Sara. Ayo akala nyo makakaisa kayo, mga walang niya kayo Ito, pakinggan nyo natin mga kababayan. Game. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit. Yan. Para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Yan. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Syukran. Ano na rin siya? Ang dami mo kasing kaartihan. Nag-i-station hopping ka na, marami ng media sumusunod sa'yo, mag-anunsyo ka na rin kasi, sabihin mo na kung tatakbo ka, wala namang problema, hindi ka naman namin iboboto Di ba? Para mag-usap-usap na kayong lahat. Di ba? Mag-usap-usap na kayong lahat, pagplanuhan nyo na yung inyong mga magiging estratehiya para labanan itong si VP Sara. Kasi ika nga, yung mga agam-agam na ikakampo nyo natin si VP Sara, paano kung hindi tumakbo? Wala na hong ganun ngayon. Wala na. Tapos na akong usapan, ang hinihintay na lang ho natin kung sinong magiging VP niya. Pero Rodante Marcoleta pa rin ho tayo dyan. Pero pagka nagkataon, para talagang solidong-solido, ika nga, para walang panggulo, pwede rin hong Sara Robin. Pwede. Bakit hindi, di ba? Pwede rin Sara Marco, pwede. Sino ba? Sara Bato, pwede. Anak ng tao. Ayari kayo kay Senator Bato pag naging Vice President yan. Hindi, kasi ganito lang kasimple yan Pagka nanalo si VP Sara, pagka tumakbo si VP Sara, kung sino man ang kandidato niya, pagka binoto si VP Sara, walang ibang VP yan. Kung sino ang presidente nila, kung Sara Duterte sigurado, straight vote yan. At sigurado ho tayo mga kababayan yung ating mga senatorial candidate this time, ayusin mo George Garcia pagka nakaupo si VP Sara at binaboy mo itong 2028 election, may kalalagyan ka. Hindi pa ho nabibigyan ng kasagutan yung mga nangyari nung 2025 senatorial election. Ang dami hong mga Duterte candidates ang nanalo nung mga panahon na yon na ika nga nadaya dahil sa mga kabalbalan ng COMELEC. Antakin nyo, meron pang consolidation server na kung saan doon muna iniipon. Paano pagka doon sa pag-ipon na yun, doon na nila linoko sa bayan ng Pilipino. Ito talaga mga mga siraulo na to, akala nila makakaisa pa sila. Ayan na Risa. Nag-anunsyo na si VP Sara. Anong plano mo?
Kayo, ano na, ano na kayo, mag-move na kayo kasi nag-move na tong si VP Sara. Ulitin mo natin. No? Duterte tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. Syukran. Ito na, sumagot to si Risa Locaret. Ito, sumagot to si Risa Locaret. Pakinggan natin. Pwedeng arestuhin ang senador. Kala ko makikisyukran ka. Ang dami kasi nakikisyukran ngayon eh. VP Sara lang yan, syukran, di ba? Anong arestuin? Utot nyo. Sigurado magiging presidente si VP Sara. Ito ho. Pati pa kasi election eh. Basta't hindi covered ng mas mababa sa 6 na taong pagkakabilanggo bilang parusa at basta't hindi in session ang Senado. Ang sinasabi lang po namin ni Senate President ay ang naging tradisyon, ay hindi inaaresto ang senador dito habang may sesyon. Kung nagkakaroon na ng kalituhan doon, inaasahan ko, pag-uusapan sa caucus namin yung tradisyong iyan. Hoy, Lisa Locaret. Konti pa yung mga ano mo, yung medyo dagdagan mo pa yung landi ng boses mo. Yung landi, kulang pa. Kulang pa yung landi ng boses ha. Lagyan mo pa ng konting landi ng konti. Para kahit paano yung mga tomador at mga tambay sa kanto, malamang makukuha mo boto nila. Landian mo pa ng konti, madam. And in the meantime, sa ating po mga law enforcement authorities, inaasahan ko rin, nagagampanan din nila ang kanilang tungkulin sa ganitong mga sitwasyon. Inuulit ko po, Patupad ang ang warrant ng pinakamataas ICC. na konsiderasyon ay accountability at consistently mula sa simula. Ako'y nananawagan at naninindigan para sa accountability sa ganitong mga kaso man ng extrajudicial killings, crimes against humanity o kahit korupsyon. Salamat po. Yan. Yes. Question. Tanong nyo na yung... This is supposedly regarding the infighting within your ranks, or not naman infighting, but this apparent disagreement or conflict between the camp of or the sides of Senator Bam, VP Lenny, and this is in regards surrendering the former president to the ICC. Supposedly, VP Lenny and Senator Bam made some comments na hindi nila noon, nung 2022 campaign, na hindi nila papadala si former President Digong sa The Hague kahit na may ICC warrant of arrest. That was essentially the meat of Senator Trillanes' post. What do you make of this, and how do you think will this affect yung alliance ng opposition? Hindi ko pa nababasa yung, I suppose, recent post na yan ni Sani Trillanes. And sa kung ano ang sinabi ni Mayor Lenny o ni Senator Bam noong 2022, mas fair kung iwan ko sa kanila linawin or ipaliwanag iyon. Ang masasabi ko lang, sa ngayon, 2026, nakatutok ang mga reform-minded at opposition forces sa pagbubuo ng mas mahigpit pang pagkakaisa para pumili ng aming mga Higpitan kandidato, nyo. whether by the end Di pa kayo nakapili. Nag-announce na si VP Sara. Pili na kayo, ano ba yan? of the year or first quarter of next year. Ma'am, do you feel that Anak ng tokwa. End of the year pa kayo pipili. First quarter of next year pa kayo pipili. Pili na kayo. Anak ng tokwa dito. First quarter, 2025. VP Sara tatakbo ng pagka-presidente. Isang taon pa hihintayin namin, hindi pa namin malalaman kung sino babalahurain namin. Sabihin nyo na kasi Risa, ikaw sigurado, malamang sa malamang, isa dyan kasi isa sa mga, si Kiko Pangilinan, hindi nakakanayan kasi alam niya, wala siyang karisma. Diba? Itong si Risa, feeling niya meron siyang karisma. Kaya bibigyan ho natin itong isa na to. Dalawang pwedeng puntahan yan.
kung hindi magpresidente, magbibise presidente. Kaya ngayon pa lang binabalahura na ho natin yung ali na yan. Okay? Landian mo po, madam. It is now more urgent given that just a few minutes ago, the Vice President declared that she's running for President in 2028. Naku. Sabi ng Kitang-kita nyo naman ho sa pagbumuka nitong si Lisa Rocaret. Kita nyo naman ho mga kababayan, di ba? Kita nyo naman na talagang, naku, problema to, laking problema nito. Paano ba to? Tatakbo si Sara Duterte. Paano namin tatalunin to? Naloko na. mga paborito nating mga philosophers, tayo po ay may free will. So, gamitin po natin. Naku, yari ka siya. Ramdam ho natin na intimidated ho yung ali. Ramdam ho natin sa mukha pa lang na intimidated ho siya dito kay Vice President Sara Duterte. Doon pa lang sa tanong na paano ba yan? Nag-anong na si VP Sara? Anong plano nyo sa 20? Free will. Ang daming pwedeng sagot. Pwedeng napakaaga pa. Yung tipong politician BS, napakaaga pa. Dami natin problema. Isipin nyo na yung si Sara, di ba? Ang problema natin, kaliwat ka ng korupsyon, tapos bigla siyang hindi pa nga nare-resolve yung kung ano-ano, utak na sa politika. Yun nga kasi ang magiging solusyon ng sambayan ng Pilipino. Kailangan natin ng isang Sara Duterte para matuldukan lahat ng kabalbalan dito sa bansa na to. Naku, balita natin, nagpapapress con daw tong si Auntie Claire. Nagpapapress con tong si Auntie Claire. Mamaya ka sa akin, Auntie Claire. Yung announcement ni Manya VP ka. Sara today to run, naging malinaw na. How will this affect the timeline of the United Opposition in terms of also declaring your own standard bearer? Nandun kami sa proseso ng pagtatakda ng aming sariling timeline. So, yung free will na binanggit ko kanina ay ginagamit na rin po namin sa sarili namin. So, it remains that you will announce by end of the year or first quarter of 2027. Tama po ba? Yun yung task that we have set ourselves. Ma'am, how will that affect yung requirements ninyo sa paghahanap ng standard bearer knowing that malinaw na kung sino yung makakalaban po ninyo and that is Nako. VP Sara? Well, dahil Walang index card. Yan ang problema. Pagka walang index card, lutang-lutang din itong si Risa. Yan ang problema mga kababayan. Ipinipresenta niya sarili niya sa Asambayan ng Pilipino na napakatalino at talagang kayang makipagsabayan. Partida ha, hindi huhiring yan. Mga reporter lang kaharap niya. Alam na niya, anticipated na niya kung anong tatanong sa kanya. At ang dahilan ng pagpapapresko niya dahil nag-anunsyo na itong si VP Sara. Tapos hindi pa niya malaman kung ano isasagot niya. Ganyan ho kahinayang si Risa Hontiveros. ilang taon na rin kaming magkakasama at regular na nag-uusap, bago pa man itong recent important development, patuloy Gaano yung ka-importante, pag-level ate? off namin, pagkakasundo kung ano yung aming mga requirements or qualifications na hahanapin sa aming hanay. Hindi po nagbabago yon. Yan. Qualifications are what, ma'am? Well, actually not qualifications per se. Dapat magaling magnakaw. Siyempre, 'di ba? Magaling magtago ng pera. Yan mga qualification ng mga ensaymad, ensaymada talyanista, yan ang requirements ng mga boboto sa kanila. Dapat magaling kang magnakaw. Dapat magaling kang magaling kang mag-insertion. 'Di ba? Katawag nga sa kanya immaculate insertion, 'di ba? Dapat magaling kang maging proponent. Yan ang mga requirements ng mga talyanista at ensaymada, mga dilawan at pinklawan. Yan o. Kung inaakala nyo mga kababayan, ito, paulit-ulit ho tayo dito. Kung inaakala nyo na pagka merong naupong dilawan pinklawan, magkakaroon ng pagbabago sa Pilipinas. Hindi ho. Magbabago lang yung kamay na magnanakaw sa kaban ng sambayanan. Pero pares lang ho. Same banana ika nga. But yung nabanggit ko dating common values na nahanap namin sa aming hanay, no? Yung pagnanais para sa anti-corruption and good governance, yung pag-grow at pag-share ng bunga ng ating mas malakas na ekonomiya, isang tunay na pagkakaisa sa ating divided at polarized na lipunan, of course, pambansang soberanya at iba pa. Ma'am, still on VP Sara.
Of course, we know that there are pending impeachment complaints in the House of Representatives, and if ever it goes up here for trial, you will be the judges, and of course, not just you personally, but all 24 or 23 kung makapasok, kung hindi makapasok ang ilan, will be serving as judges. So, and iba sa inyo might be her potential rivals in 2028. So how will you address yung possibility or yung at least the optics na you are judging a potential opponent and your decision could be interpreted as not being based on the merits of the case, but on the possibility of taking out a potential competitor in 2028? More than any optics, malinaw sa amin dito sa Senado na kung may umabot sa aming impeachment complaints, kami magiging senator judges at magdidesisyon kami at boboto dun sa issue batay sa mga ebidensyang dun pa lang na ipepresenta sa amin. Like most everything that comes before the Senate, usapin yan ng demand for accountability ng ating mga kababayan na answerable lahat kami na nagtatrabaho sa gobyerno, including yung highest officials natin dahil sila yung possible subject ng impeachment complaint. So ako, ngayon pa lang, hinahanda ko ang sarili ko sa posibilidad na may umabot na impeachment complaints dito. If and when that happens, magsisilbi ako bilang senator judge at klaro sa akin yung tungkulin sa akin doon. I-impeach ho nila. Vice President Sara Duterte, tatakbo ng pagka-presidente. Anong dahilan kung bakit i-impeach siya? Yung 125 million na confidential fund. Hindi nyo pa nga nare-resolve yung trilyon. Hindi pa nga natutuldukan ng Blue Ribbon yung trilyong ninakaw sa kaban ng sambayanan. Ngayon, magpapa-impeach kayo ng isang elected government official. Yun nga mga nagnakaw doon sa mga maanumalyang flood control project, hindi nyo ma-resolve ba? Hindi nyo mapanagot yung mga mastermind. Tapos itong 125 million gusto nyo i-impeach. Ano kayo mga saraulo? Ang bihira itong mga to. Sorry, balik ako din sa EJK issue. Kasi isa sa inyo mga kasamahan, Senator Bam, yung nagsabi po at nakikita nyo naman po siguro medyo nag-viral po yung sinabi niya na dapat ho dito litisin sa Pilipinas at hindi sa international court yung mga issue at kaso ng EJK. May we get for the record again your stand on this? Kasi ang sinasabi ni Senator Antonio Trillanes, former senator, yung pagsasalita ng ganito ay insensitive at unfair para sa mga biktima ng EJK, para sabihin na dapat dito daw itry sa Pilipinas at hindi sa international court. Again, I leave it to Senator Bam na linawin o ipaliwanag yung kanyang sariling mga salita. Ang masasabi ko lang ay para sa aking sarili na kaya ko sinusuportahan yung pinag-uusapang posibilidad na bumalik ang Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court o bilang signatory muli ng Rome Protocol. Kaya ko mula sa panahon ni na Kian de los Santos, si Kulot, si Carl, at iba pang mga EJK victims, sinusuportahan yung panawagan ng kanilang mga naulilang pamilya para sa katotohanan at hustisya. Kaya ko sinusuportahan yung pagrespeto natin bilang isang bansa sa mga pandaigdigang proseso ng hustisya tulad ng wala ba tayong ganon dito, Senator Risa Hontiveros? Kailangan ba talaga nung pandaigdigang proseso? Kailangan talaga nun? sa Pambihira. ICC. Ang sinasabi ko kasi nila, ang isa sa excuse nila kung bakit kailangan papasukin ng ICC dito sa Pilipinas. Dahil mahirap daw ilitisin ang dating Pangulo dahil nga yung impluensya niya. Hindi na siya presidente. Di ba? Napadala nga sa The Hague, Netherlands tapos hindi kaya litisin dito. Kalokohan yun mga kababayan. Ang gusto lang nilang mangyari, paralisahin ang mga kaalyado ng Duterte, padala sa The Hague, Netherlands, Senator Bato at Senator Christopher Bongo. Yan ang gusto nilang mangyari. Hindi sa kung ano pa mang bagay. Ay lahat yan, bagsak niyan, 2028 presidential election. Lahat nang nangyayari na yan. Ang bagsak niyan, 2028 presidential election. Yun lang yun mga kababayan.
kung ang dahilan kung bakit nila gustong gawin yan na padala doon, lahat ng mga kaalyado ni Duterte dalhin sa lahat sa dahig, di ba? Para pagka umabot ang botohan sa impeachment, makakuha sila ng sapat na boto. Di ba? Makakuha sila ng mabawasan nila yung mga kaalyado. Ganun lang naman yun. Ay dahil kapag hindi nakakayanan ng ating judicial system dito ang mas ganap at mas responsive na tugon sa ganyang mga Landian mo pa, panawagan madam. Konting ng mga landi pa. naulilang pamilya, then at least we Yan. can count on. Wala na ba? Sagad na ba yung kalandian ng boses mo na yan, madam? Yung tipong, yung gawin mo pang kaakit-akit, yung delivery ng yung pagsasalita. di ba? Landian mo pa, madam. Community of shared Landi values ng boses, natin sa buong mundo. Pero kung ang tagisan sa 2028 palandian ng boses, madam, sabihin ko sa iyo, walang makakatalo sa iyo. Pagdating sa kalandian ng boses, ikaw ang number 1 diyan. Boses ha, hindi yung pagkatao. Sinasabi natin nang-aakit ang boses ni Risa Hontiveros. Mag-ingat po kayo diyan mga kababayan, no? Oh, baka maakit kayo ni tamang Risa. nangyayari yung sa ICC ngayon at nililitis nila itong EJK under Duterte drug war. Sinusuportahan ko ang ICC course, at suportahan mo ang sinusuportahan ICC. ko yung mga prosesong idinadaos nila para sa mga mamamayan ng mundo. Suportahan lang na suporta. Kung ang mga mamamayang iyon ay hindi nakatatanggap ng sapat na tugon sa sarili nilang bayan. Ma'am, si Senator... Teka lang, Presidente si Marcos Jr., ba't di nyo kalampagin ang administrasyon para ikangalitisin dito si Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, di ba? Nandito sila, Presidente, anak ng toko, kaya nyo padala sa dahig Netherlands, di nyo kayang litisin dito. Ano ba naman kaibahan nung paglalahatag ng mga ebidensya na dadalhin sa dahig Netherlands? Ang dami yung cheche-bureche, litisin sa Pilipinas, kasuhan sa Pilipinas, ipakulong sa Pilipinas. Ganun na, para sa mga abogado, para sa Korte Suprema, para sa ating mga judicial institution, di ba? Tingnan nyo ho ang pumupusturang maging presidente, wala ho siyang tiwala sa ating justice system sa Pilipinas. Ang dating parang napaka-inutil ng mga abogadong Pilipino. Bilib lang ho siya sa mga banyaga. Magpunta ka na ng dahig Netherlands. Doon ka tumira. Kung bilib ka rin doon sa mga walang yung puti na yon. Senator Ping po, Senate President pro tempore, meron po siyang view na kailangan po mayroong local court order for the ICC, for any ICC warrant to be implemented. In light nga po nung pinangalan ng co-respondent sila Senator Bato and Senator Bongo, do you share this view or ano po yung stand nyo on this? Kailangan ba ng local court order? I'm almost sure mapag-uusapan din yan sa caucus namin. Bilang miyembro ng Senado, importante sa akin syempre yung dignidad ng Senado bilang institusyon at inuulit ko muli sa lahat ng mga ganitong issue, ang pinakamataas na konsiderasyon, pinakamataas sa lahat ay yung accountability. So ma'am, paano po namin ma-view yung stand nyo po on it right now? Your personal opinion on it? Sa Doon po sa kung sitwasyon kailangan, ito, yes po. yung una kong binahagi sa inyo na nililinaw ko na sa batas pwedeng arestuhin kaming mga senador. Ang sinasabi lang namin ni Senate President Soto ay tradisyon na hindi inaaresto ang senador dito sa Senado pag in session kami. Given na kung ang krimen na i-allege or ina-allege ay hindi lalampas sa 6 na taon na pagkabilanggo kung makonvict ang sino man sa amin. Ano pa yung nabanggit ko kanina? And in the meantime, I expect na yung mga law enforcement authorities gagawin din ang kanilang tungkulin. And yun na nga, naglulook forward ako sa caucus namin mga senador tungkol sa lahat ng mga isyong ito. At sa lahat-lahat, sa mga isyong ito, ang pinakamataas para sa akin ay walang iba kundi accountability. Just in case lang, ma'am, ang kaparusahan ay more than 6 years and Senate is not in session. So you believe the senators, Senator Bato and Senator Senator Bato and Senator Bongo could be arrested? Ayon sa batas, kung hindi kami in session at kung yung ina-allege na krimen, Paulit-ulit naman ay- itong anak ng toko. Paulit-ulit naman itong mga sinasabi ni Senator Risa Hontiveros. Naiintindihan na namin yan.
na ikaw ay gigil na mapadala din sa daing Netherlands itong si Senator Bato, itong si Senator Christopher Bongo. Di ba? Yung mga yung mga detalye kung paano sila naging co-perpetrator nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mantakin niya pati abogado niya co-perpetrator din doon sa mga doon sa mga kinakaharap na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala pang kaliwanagan, di ba? Mantakin niyo ho yung mga kababayan, gusto nang ipadala sa Dahig Netherlands. Hindi pa natin malaman kung ano ang mga detalye diyan sa dating Pangulong Rodrigo Duterte nga wala pa ring kaso, no, yung formal na kasong kinahaharap niya ngayong mga panahon na to. Diba yung pagbasa ng sa kanya ng mga kaso niya sa 27 ata at 28 kung di ho tayo nagkakamali. Kinulong ho siya na mahigit kulang-kulang 1 taon. Diyan sa Dahig Netherlands, yan sa napakabulok na lugar na yan, napakabantot na bansa na yan. Galit sa Dahig Netherlands si PH Update. Galit sa Dahig. Galit sa Europa si PH. Pagka naririnig natin yung Dahig Netherlands na yan, ang unang pumapasok sa isip natin ang ginawa nilang pagpapahirap dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay above 6 years of imprisonment kung makonvict, pwede kaming arestuhin. Nakaso sa Pilipinas, sinawi niyo ho. Above 6 years ang penalty na kaso sa Pilipinas. Hindi kaso sa Dahig Netherlands, okay? Yun. O siguro yung Dahig Netherlands dahil kayo nga mga mga bilib kayo sa mga puti, no? Pagka dumating yung kaso na yun, baka nasa baka wala pang physical copy, talagang kung maaari lang yung Sergeant at Arms yun dyan, dakpin na itong si Senator Bato, Senator May we know Bongo. kung kailan po yung caucus? Today po ba siya or? Caucus kayo. Hinihintay ko yung final word from the leadership. Mag-caucus Pero, kayo. Urgent matter ito. So, oras na mag-imbita sa caucus, I'm sure lahat ay dadalo. Mag-caucus kayo. Kayo ng consensus as early as now, even if wala pa namang nakikitang possible warrant of arrest from ICC. Gano'ng kalaga na may consensus na yung Senate? Anong gagawin? Well, kung hindi pa man siya urgent, definitely importante siya. So, hindi masama na magsimula kaming magkasundo kung ano yung aming posisyon. Clarification lang po. Si former Senator Trillanes po ba, is he part of the United Opposition or is he part at least of the talks po na ginagawa ninyo ngayon? I do consider him an ally and a friend. Kaya binibilang ko siya at kanyang partidong magdalo sa hanay ng oposisyon. Oh, kailan ka pa naging tagapagsalita ng opposition, Risa Hontiveros? Di ba kailan pa? Binibilang mo siya, wala pang konsultasyon, wala pang pag-uusap sa inyong kung tawagin na United Opposition, ikaw binibilang mo na siya. Baka magalit yung mga kasama mo niya sa'yo, baka magalit si Mami Leni sa'yo, baka magalit si Senator Bam Aquino sa'yo. Sabog-sabog yung messaging na mga walang yang to, parang yung messaging sa Malacanang. Diba? Sabog-sabog, parang anti-clear ang datingan. One question lang. Now that Last question na tayo. ni VP Sara yung pagtakbo niya, and sinabi niyo po kasi sa isang interview, if I recall sa TV5 yata, sinabi niyo na siya yung pinakamalakas so far na kandidato. Pero ano niyo nakikita yung dapat maging strategy po ng United Opposition para matalo nga yung sinasabi niyo pong malakas sa kandidato? Yung strategy na yon bahagi pa ng matagal at matinding trabahong gagawin namin kapag 100% na kaming nagkaisa sa common candidates namin. Maraming salamat. Okay na tayo. Nako.